Axis Pod Gray. Let's check it out. Siyempre, unahin natin yung partitions. Lagay natin itong mga lights. Simple lang naman yung mechanics ng lighting setup natin. No? Insert lang natin dyan sa allotted space para sa cable management. Then, repeat lang natin yung process for the rest of the partitions. Yan yung kalalabasan niya. Next naman, itong mga diffuser. Pwede na natin siya install and then press gently lang until mag-snap. Then okay na yan pag flush na siya doon sa partition. Makikita nyo itong maliliit na push pins para yan sa diffuser. Pasok nyo lang dyan sa butas na yan para ma-push yung diffuser in case gusto nyo siyang palitan. Kaya balik muna natin. Next naman yung mga walls. Nakikita nyo yung mga sliders dyan sa gilid. Dyan natin ilalagay yung mga partition. Easy slide lang yan and then when it snaps, okay na yan. Then ulitin lang natin doon sa kabilang side. Yung mga butas naman na yan is intended for our magnets. Meron tayong cool mechanics kung saan folding ito, gawa nitong mga knobs na ikakabit natin dun sa mga magnets. Once assembled, insert na natin siya sa ating mga partitions. Hard press lang yan to make sure it is firm and yung folding mechanics niya lang ang gumagalaw. Yun lang naman and then we can start sliding in our partitions one by one. And then yung mga clicks would tell us na nailock na natin yung mga partitions sa wall. So make sure na nai-push natin siya all the way through sa dulo. Next is yung cable connector ng ating lights papunta sa battery. Meron tayong allotted space para sa cable management. Medyo challenging to sa umpisa pero pag nasanay ka na, madali lang naman yung mechanics niya. And for sure, kahit wala ka pang idea sa mga pag-layout ng mga electrical wiring, kayang-kaya mo yan kasi plug and play naman yung ating mga cable. Ilagay na natin yung mga hangers. Meron nga pala tayong dalawang klase na screw, yung mahaba and then yung maiksi. Yung maiksi is para dyan sa baba and then yung dalawang mahaba naman is para doon sa hanger sa gitna. Balik na natin yung partition sa ilalim and then testingin na natin muna kung umiilaw lahat. Yun, okay, good. So, dyan ka na muna. Let's move on to the pods. Ito yung mga pods which is yung pinaka-container ng ating mga diecast. Platform kung saan natin sila ididikit. Screws na ipangkakabit natin sa mga magnets na to. 2mm thick na acrylic sheets. Laser cut ito kaya ang ganda ng tabas. Clear material ang ating acrylic sheets and 2mm thick kaya napaka-premium ng dating. Slide in lang natin siya until mag-flush dun sa taas ng pod. Then repeat lang natin yung process for the rest of the pods. Ito naman yung magnets niya. Diyan natin ilalagay yung mga maliliit na screw and di na natin kailangan higpitan masyado. Mag-flush lang yung mga screw, okay na. Alright, let's move on sa paglagay ng ating mga new arrivals. R34, napakaganda. And then yung Ken Mary. Then ang pinakaunang Liberty Walk ng R32. Ganda. Tack-it lang yung gamit nating pangdikit kasama na yan sa package. Doon ko siya nilalagay sa tapat ng gulong magkabila para firm yung kapit niya sa ating platform. Tiin lang ng konti para stable yung kapit. Sa wakas, nag-release na ulit si Mini GT nitong R34 Liberty Walk na dugtungan yung linya natin ng R34. And again, slide them in sa pods until it clicks. Ayos na yan. Then, pwede na natin ilagay yung mga box sa case. As a collector myself, gusto ko safety yung box. Kaya naglagay tayo ng space sa likod ng ating Axis pod. And if you're wondering bakit foldable yung ating magnets, para yan makuha mo yung box. Di mo na kasi siya matutulak from behind kapag naka-wall mount na yung case. Unfold the magnets back and then pwede na natin ilagay ang ating pods sa case. Huge shoutout sa iyo Sir Dima Poro sa pag-order ng 10 sets nitong ating Axis Pod Gray. Maraming salamat sa inyong suporta. Follow, like, and share and see you on the next one. Alright.